Magandang gabi mga boss. Ang gulo talaga ng sa Pilipinas, no mga friend? Wala eh. Hanggang itong mga Duterte na ito, hindi natatahimik, wala. Ito na naman oh. Mabuti na lang, sa totoo lang mga friend, paano kung walang Clear Castro Malacanang? No? Sino sasalubong dito sa mga halimaw na to? Pakinggan nyo. Ha? 15 million. Ito. Sayad. Na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Alam mo to, noong February 12 lang. Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi... Ano bang nakakahiyang sinasabi ni Auntie Claire, Sarah? Wala akong alam eh. Kayo ba meron? Siya, inaano lang niya naman yung mga pinagkakalat nilang fake news, di ba? Makapal talaga ang mukha niya itong mga to, mga friend. Itong Duterte, totoo. Siya pinapakinggan at pinapansin. So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating Ito yung sagot ni Auntie Claire. Dito kay Sayad. House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po, Ang problema nga, Auntie Claire, ang daming bawal sa batas na wala namang ginawa nga ang batas para itong mga demonyo na ito ay suhituhin. Di ba? Wala kang mga pagkaso eh. Tuloy. ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit, para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po. Mag-Solmux Advance. Sa crispy sarap. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang mukha kung saan ipinakita dito isang vice-presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. Kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Ang problema nga dyan, Auntie Claire, ba't nakakalabas pa yung mga yan? At asan ang batas para sa mga yan? Sinampa ng kaso ng NBI yan, di ba? Doon sa ginawa niya. Yun ang problema dito, mga friend. No? Walang makapagsampa ng kaso. Meron naman nagsasampa, hindi naman gumagalaw yung kaso. Si Trillanes nga, katagal na sampa eh. Hanggang ngayon, puro sampa lang eh. Yung impeachment naman ni Sayad, inimpeach na. Sinalo naman ng Senado. Sinalo din ng Duterte, Supreme Court. Hanggang ngayon, eto pa rin. Wala pa rin. Di ba? Ang laki hong sindikato nito eh. Hanggang ngayon eh, At yan nga kaabangan natin kung anong mangyayari dito kila Bongo. Kung ito'y aarestuhin o magtatago na naman at hindi na naman nila makikita. No?
Ang ganda nung ano ni Carmina Constantino kanina, guess niya. Oo. Sabi nung guest niya, malaking kahihiyan na itong nangyayari na to sa buong mundo. Sa totoo lang naman, oo. Tapos ngayon, pag na-issue na warrant of arrest yung mga yan, kung ano-ano na namang takbo sa Korte Suprema, ganito-ganito, maraming ano yan, oo. Si Rimulya lang si Revilla, hanggang ngayon, hindi pa alam kung paano, mga friend, masyadong puro, wala kang ano pa Si Kibuloy, hindi pa rin alam kung convicted na ba o ano ba. Si Tevez, hindi rin alam kung convicted na ba o ano ba. Pero nakakulong sila. Yung flood control, merong nagbabalik na. May nasintensya na ba? Yung mga senador, na sila Jinggoy, sila wala pa rin Diba? Wala pa rin Eto si Espinido. Eto yung lumusob kay kila Paruhinog. To. Sabi dito, kahit mapanood ito ng mga baliw na didishit, Duterte pa din daw sila. Eto, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na in-offer ng Presidente. Magkano po daw ang ibibigay? 5 million. Yung drug lord talaga, yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system. Diyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po, tay. Pag buhay, si Bonggago yun, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Patayin niyo. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Pakita ninyo na galit kayo sa kanila. Fix man mamatay man ako. Hindi ako membro ng double death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niya, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list. Ay nako. Ito, kalakaran sa death squad, mga breno. Mula pagiging alkalde hanggang sa pagkapangulo, kakabit na ng pamumuno ni FPRRD ang kontrobersya mula Davao Death Squad hanggang war on drugs na naging sanhi para siya ay mapusasan at ilipad pa ibang bansa. Ngayong pinangalanan ng kanyang mga kaalyado bilang kapwa-akusado, balikan natin kung ano ang naging kalakaran sa ilalim ng kanyang liderato. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Dati na ring lumitaw ang isang police officer para kumpirmahin ang di umano'y reward system sa mga pulis kapag may pinapatay sila. As early as 2009, pinansinan ng international group na Human Rights Watch na kailangang maimbestigahan ang nagngangalang Davao Death Squad, isang grupong umano'y responsable sa targeted killings sa Mindanao, kabilang ang sa Davao City. Naniwala ang grupong hindi random ang pagkamatay ng mga biktima nito at sangkot pa mismo ang mga pulis habang suportado raw ito ng mga opisyal ng gobyerno. Base naman sa tala ng ICC, 1980s pa raw may common plan ang nasabing grupo. Ang grupo raw ay hindi basta rogue vigilantes, kundi may malinaw na hierarchy at command structure.
kung saan kinakailangan muna ng approval bago isagawa ang pagpatay. Ang mga target ay karaniwang pinaghihinalaang drug pushers o users o petty criminals gaya ng mga magnanakaw. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na rin ang kalaunay nagsabing si Senator Bato de la Rosa na nooy PNP chief ay bahagi nito. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator de la Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Sinabi rin ni FPRRD sa isang Senate hearing na inutusan niya ang mga pulis na i-provoke ang umano'y mga suspect para manlaban at nang sa ganun Ang galing ng daldal nito no? Pero kung tanga ka, lulus, unang-una na to no, mga friend. Gaano kagunggong yan? Ginawa niyang economic advisor in check. Walang pumalag. Ginawa niyang spiritual advisor, baliw. Walang pumalag. Lahat ng ginawa na itong si Duterte na ito walang dapat nga itong itong mga mahilig naglalabas ngayon na impeach, puro impeach. Ito dapat ipina-impeach Kaya sino sisisihin mo? Ha? Bakit hindi nila yan pina-impeach? Yung mga kung ano-anong black na yan, mga bayan black, kung ano-ano dyan, sa kongreso dyan, mga nasa kongreso, mga kongresista, yan ang dapat in-impeach. Senador, wala Sa laki ng nito, lahat may tapal Lahat may tapal. Come to the point, nung wala na sa pwesto tong halimaw na to, ayaw pa rin nilang palakarin yung investigasyon sa Parmali. Nag-bilyon ng anak ng putang ina. Ayaw. Wala kang naisampang kaso rito Maski siya, na itong gagon to, nagtataka siya, katagal ko nang pumapatay ng tao, ba't hindi niyo pa, walang nagsasampa sa akin ng kaso? No. Maski yung niya, nadampot na to mga pre, nadampot na tong gago na to. Nasa dahig na. Nakatakbo pang mayor Landslide pa. 80 anyos Talagang mga pre. Tapos, wala na to. Pero, meron dyan DOJ, meron dyan sinasabing ombudsman. Bakit walang nag-imbestiga kila Bato? Nakapag-imbestiga yung International Criminal Court. Pero sila Bato, sila Bongo, wala. May nagsasampa naman si Trillanes, nagsasampa, wala naman nangyayari sa sinasampa ni Trillanes. Ang laki talaga nitong mafia na to, na sinasabi. Davao Mafia. Hanggang pati yung mga taga-Korte Suprema, hahawak nila diba? Kaya nga hindi na-impeach dahil nakialam yung Korte Suprema. Mga gunggong kayo dyan sa Kongreso. Unconstitutional kayo. 1 year ban. Kaya talagang mga friend, hindi mo no? Grabe yung kademonyohan ang talaga, no? Hindi gumana ang batas sa Duterte. Hindi gumana. Mas malupit pa ito kay Marcos Sr. Kung tutuusin mo. Oo. Mantay mo, nahawakan niya. Sabi ni Espinido, di ba? Nahawakan niya kapulisan. Tinaas niya yung sweldo. Kaya nga namanipula niya Tapos yung mga puro mga chief of police ang hawak niya lahat Mantay mo si Espinosa, nakakulong na. Nakakulong
sinerve ng search warrant. Putang na nakakulong, seserban mo ng search warrant, tapos pinatay. Napakagarapal na ho nun, ha? Oh, Marvin Marcos ba yun? Oh. Meron ba namang, anong search mo kay Espinosa? Pwede mo naman sabihin doon sa na, pinasok yung yung kulungan. Pinaupo kaya tayo mga bantay ron. Pinatay. Oh. Ganong kalupit nung panahon nito si Duterte. May dahilan daw ang mga pulis para patayin sila. Oh. Pero sa ilang mga panayam, itinanggi ni De La Rosa ang pagiging bahagi ng Davao Death Squad. Habang sigo, muli naman hinalungkat ng netizens ang video niyang ito na naghahayag din umano ng reward system. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, kalating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ayon sa nooy testimonya ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, sa isang House Quad Committee hearing, may kota ang mga pulis manukhang ng di umano'y drug users at pushers. Kadalasan ay umaabot ito sa 50 to 100 households per day. Sa papel, ang tokhang daw ay dapat pagkatok sa bahay ng akusado at pakikipag-usap dito. Pero naging notorious daw ito sa operasyon na nagdulot ng madugong pagpatay. Umabot ang tokhang sa reward system na anyay pumapalo pa raw minsan ng 600,000 pesos. Alam daw ito ng halos lahat ng opisina ng PNP nationwide. Si Espinido ang nooy chief ng Albuera, ang lugar ni dating Mayor Rolando Espinosa, na nooy drug suspect at namatay sa kanyang selda noong 2016 sa gitna ng isang police operation. Tingin ng ICC, si FPRRD ang nooy head ng Davao Death Squad. Isa ito sa mga nilalaman ng warrant of arrest sa kanya ng International Tribunal. Ayon naman sa inilabas nitong listahan ng co-perpetrators umano ng dating Pangulo, may otoridad at kontrol daw sa unit ng mga pulisya si De La Rosa. Si Senator Bongo naman na malapit na aide ni Duterte, may papel daw sa koordinasyon sa pagitan ng dating Pangulo at ng mga opisyal na sangkot sa operasyon. Mariin nang pinabulaanan ni Go ang anyay unfair at walang basihang aligasyon na co-perpetrator siya ng dating Pangulo. Takinan. Ang kakapal ng mukha nila po. Kayang-kaya nilang mag-poker face no? Kasasabi lang siya ang nagsasabi yung mga reward, di ba? Pero kaya pa niyang magsalita na Highest standards of integrity, transparency at dedication to the welfare of Filipinos ang naging sandigan daw niya sa kanyang career. Hindi rin daw niya hahayaan ang baseless accusations na ito para hindi niya gawin ang kanyang mga responsibilidad bilang senador. Sa tala ng grupong PREDA, mula 1998 hanggang 2016 pa lang, nasa 1,425 na individual ang nasawi dahil sa Davao Death Squad. Humigit kumulang 6,000 naman daw ang nasawi sa EJK mula 2016, ayon sa tala ng human rights groups. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News. Grabe mga friend. Ito mga boss, kumbaga sa pupulutin na lang sa laki ng intelligence span. Dapat ito, pagdating ng warrant of arrest na ito, pupulutin na lang. Dapat meron ng may nagmamatsyag na sa mga galaw nitong mga anytime soon, andyan na yan yung warrant of arrest na itong mga kasabwat ni Duterte sa war on drugs kuno niya putya, puro opisyal. La Chica, Nolasco, puro opisyal Puro opisyal. Hindi basta opisyal talagang, sabi nga ni Duterte yan, mga PF chief yan, mga yan, mga death squad yan. Talagang ni Duterte, yun nga sabi ko, di ba? Yung mga sindikato, naglalagay sa gobyerno para maging untouchable sila. Pero hindi sila ang gobyerno. Hindi kagaya nung panahon ni Duterte, siya mismo ang gobyerno. Kaya nga nung aalis na sa pwesto yung Halimaw,
Oh, tarantan-taranta na siya. Hindi niya alam kung ano kanyang gagawin. Dahil alam ni Duterte na pwedeng mangyari ito eh. Alam mo naman yung yung instinct ni Satanas eh, di ba? Oh. Kaya noon may line up na nga yung oposisyon noon eh. Sinasabi sila BP Leni, kumpleto na yung line up nila eh. Pero sila Duterte hindi pa malaman kung sinong standard bearer ng presidente o sino tatakbo. Oh. Kung si Bongbong o kung sino, hanggang sa nag-decision si Bongbong na I have nowhere else to go. Laban akong laban. Hindi na ako atras. Tatakbo siya, presidente. Magulo. Kaya itong Duterte, Bato, file ka, presidente. Takbo si Bato. Independent si Bato. Papile ng presidente si Bato. Mamaya eh. Yun na nangyari ha, mga boss ha. Hoy, Bato, lika. Atras ka. Bongo, ta. File ka, ikaw presidente, ako vice presidente. Nagpapile sila. Oh. Magpapile na sila ni Bongo. Sabi naman nung reporter, magpapile kayo. Sabi kay Digong. Oh, kakalabanin niyo yung anak niyo. Nakapag-file na eh, ng Hindi alam ni Duterte kung ano nangyayari panahon na yun eh. Nakapag-file na ng presidente si PBBM tsaka vice president si Sara. Oh. Gulo-gulo nga ni di ba? Parati ang sinasabi na meron tumatakbo dito na nagdodroga. Hindi pa weak leader. Mga kung ano sinasabi niya. Oh, except for the name. Mga ganun na pigdadadaldal ni Pero yun ang naging katambal ng anak niya. Oh, di ba? Lao mga friend. Ito naman si Bong Revilla. Hindi ko alam kung paano nakakatulog ang mga nag-akusa sa akin. Nakapikit, siyempre. Ikaw talaga. Paano kayo nakakatulog? Ano paano nakakatulog? Hindi nakapikit. Ikaw talaga. Ha? Yan o. Ayun siya o. February 12 o. Nakalagay dyan o. Hindi ko alam kung paano nakakatulog ang mga nag-aakusa sa akin. Siyempre nakapikit. Ikaw talaga. Natatawa talaga ako kay Anteclair, ha? To. Naubo siya eh. Siya na nagsabing hindi kurap. O ulitin natin, Mayna. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi kurap. Love you, BBM. I love you, BBM. I love you, BBM. Diba? Siya na nagsabing hindi kurap. O ulitin natin, Mayna. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi kurap. Love you, BBM. I love you, BBM. Ang lakas mga asar ni Anteclair eh, ha? Naubo ako, sabi niya. Ay, nako. I love you, BBM. Diba? Siya na nagsabing hindi kurap. O ulitin natin, Mayna. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi kurap. Love you, BBM. I love you, BBM. Naubo ako. I love you, BBM. Siguro mga friend, ako ang galit nitong mga Duterte na ito kay Atty. Claire, baka abot hanggang langit. Oo. Sa totoo lang. Oo. Unang-una, talagang lahat eh. Kung persilapid lang, walang sinabi kay Anteclair, oo. Kaya dasal natin si Anteclair na huwag sana siyang mapahamak. Napakalaki ho talaga nitong sindikato na to. Pati Supreme Court eh. Yun ang takbuhan nitong mga miyembro nito eh. Itong sindikato.
Pinapailan nga ng kaso si ano, di ba? Tito Soto. Oo. Nitong sila, yung mga miyembro nito sindikato na to. Di ba? Pinapailan ng kaso si ano. O ano-ano, basta gusto nila. Si Claire Castro, pinailan din ng kaso. Nako mga boss. Sana walang mangyari kay Atty. Claire Castro. Yun lang sa akin. Sama na sa dasal, di ba? Mag-collab na ho tayo, mga friend. Ang lakas kasi ang lakas kasi ginagaya pa ni Atty. Claire ang boses ni ano, ni ito si Sayad, oo, di ba? Santander Alvarez, shout out. Tawa-tawa. Nangangatog na ang gago, sabi niya. Santander ulit to. Bugok, isa ka sa utak, kasabot ka ni Kanor, ungas, di ba? Ang lakas ho kasi ng sindikato Mantakin mo si yung si Aguirre, mayor pa lang si Digong, abogado na siya. Nung naging presidente si Digong, ginawa na siyang DOJ secretary, di ba? Ang takin mo po tayo ng klase sindikato yan, DOJ, NBI, hawak niya, kapulisan, hawak niya. Gaano kalakas? Ombudsman, hawak niya rin. COA, walang magawa. AMLAC, wala rin magawa. Wala Sheriff, sinasapak lang ng panahon niya. Di ba? Kaya talagang masin ka ngayon, malakas pa kamandag nito. Ewan ko lang kung pag natepok na to si Digong kung paano mangyayari rito. Tsaka dapat talaga itong mga sangay ng kapulisan ng PBBM ngayon, talaga sa kanya. Pagdating na warrant of arrest, aresto. Tsaka talaga, hindi yung kung kailan nandiyan warrant of arrest. Wala pang warrant of arrest. Tinimbrihan na nitong si nagtago na si Bato. Ewan. Good evening, Xerox, no skipping ads. Mary Lebron, shout out. Marilo Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Walang kinalaman at ginawa lang trabaho niya. Siya lamang ang nagpagamit kay Digong para kasuhan ng kung ano-ano para makulong si Senator Laila de Lima. Doon pa lang, laglag na siya. Totoo yun, Malo Michelle Edwin, Mike, shout out my friend Marilo Pabiano nito. Ang pait ng karma sa kanila. Namnamin ang hirap ng stress at torture sa bawat tiktak ng drilo, sabi niya. Bernadette Herrera, shout out. Marilo Pabiano nito. Grabing kasamaan nila. Di na talaga na konsensya sa pagpatay sa mga Pilipino. Kaya isipin pa lamang natin iupo ang anak niya ay kakilakilabot na. Totoo yan. Kaya pag naririnig kayo po tayo ng makakatakbo si Sara, ay po tayo na. Ang klaseng gobyerno to kay Marcos. Jokiano. Tawa siya. Takot ang mga ungas, kanya-kanya na ng palusot. Nawala tapang at tigas niyo ngayon. Laglagan na, buti nga. Totoo. Jokiano nito. Ayos yan, sabay-sabay kayong ibiyahe sa ICC para di sayang ang fuel ng plane nang makatipid naman ang bansa. Totoo. Joke yan. Si General Torre lang hinihintay para masakote lahat. Yan. Siya lang ang may balls, di ba? Lisa de la Cruz, shout out. Mawalang galang, attorney. Doon ka na lang magpaliwanag. Totoo, Lisa ulit, nanawagan na naman sa Supreme Court. Malakas ata sila dyan. Yun nga, doon ang nila puro Supreme Court Yeah. 13 yata, appointee hindi ko nun. Ilalabil 5 yung judges doon Putik yan. Ang klase. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out Elizabeth Iscari ulit, Good evening, Xerox. Siyempre, aamin ba yan mga yan? Kitang-kita naman na lahat ng iniutos ni Digong nila, yes sir, lahat sagot ng mga yan. At alam naman natin, nakasabot talaga ang mga yan, lalo na itong si Aguirre.
at Bongo. Sila lahat gumawa para pagtakpan ang mga ginawa nilang pagpatay nila sa war on drugs kuno na yan. Dapat talagang magbayad sila ng mga kasalanan nila. Salamat sa ICC. Totoo yan. Pastor Geoffrey, shout out. Boss Rox, nagyayabang lang yan siya. Hindi yan susuko gaya ng DD shit. Totoo yan, Pastor. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Mukhang wala akong nabasang comment ni Tia Delia. Baka busy yun. Oo. Busy yun. Sana okay ka lang, Tia Delia, ha? Baka mamaya may sakit ka dyan, ha? Sana wala, sana wala. Thanking comment mo bukas. Librado Dubigo, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Sino lolokohin ninyo? Pareho kayong nakadikit kay Dutae. Boss nyo yung hudas na yan. Pwe, tanggalan kita kaya ng piluka at ikaw namang bonggago, talo mo pang linta. Totoo, putang ina. Whiskey, shout out. Doon ka magpaliwanag sa dahig. Yun sabi ni Whiskey. Rodelia Alpilor, shout out, ha. Hello po, Sir Rox. Sa mga kabosing, sanay na tayo sa mga palusot ng mga DD shit. Pag natitiklo na sila, antayin natin kung gagayahin ni Bongo, ginawa ni Bato. Salamat Lord, dumating na ang time ng mga Dutertaning. 10 na mga alipores niya. Di man natin gusto, pero yan lang ang tamang parusa na dinulot nilang kasamaan sa taong bayan, lalo na ang kinawawa nila. Tuloy lang dasal natin na tuluyan ng maligwak ang mga kampo ng DD shit. Ingat po tayo lahat, and God bless us all po. God bless Rodelia, ha. Alejandro Bidad, shout out. Karox, Gongdi, tapang, bakit hindi kumasa sa hamon ni Carbonil? Hamon niya ang ICC ngayon. Eto, at tiklop ang loko ngayon. Damay mga kulukoy. Kanya-kanyang palusot at tago. Karamihan ni Bondok na bugok. God bless, Karox. God bless, Alejandro Bidad. Shirley Jaser, dapat makakulong ka rin, Aguirre, dahil kinonsinti mo ang mga pagpatay ng amo mo, kaya dapat madala na ka rin sa dahig. Madadala yan. Sigun. Pero sabi niya, hindi raw siya magtatago, ha. Yung mga sakay ng gobyerno, kapulisan, sayang na may mga intelligence pa nyo. David Alvin Mendoza, shout out, ha. Good evening po, Karox. Ngayon po, walang kinalaman ang mga pinangangalanan ng ICC. Kagaya ni Bongo, Vitaliano Aguirre, na todo tanggi ngayon sa Oplan Tukhang ng poon nilang si Digunggong. Totoo. Utang na, alam namang si Duterte lang arad ang hindi kayo kasama. Tanginan nyo po, araw kayong mga tanga. Nakinabang kayo lahat dyan. Dami, mga general, Parang si Atong Angot din. Ano nangyari kay Atong Angot? 20 million na raw ang patong sa ulo ni Atong Angot. Patawa naman kayo. Klase yung mga ginagawa nyo pag-aresto. Para lang kayo namamasyal doon sa mga mansyon ni Atong. Bukas pinto. Alam nyo, baka pwedeng pumusta dyan, Hindi nila mahihipo daliri niyan. Ipasabihin mong 50 million ang ihubigay mo dyan. Jane Labayna, shoutout. Ay, oo naman, Sir Rox. Walang kaduda-duda si Bongo, malinis yan. Water mo? Di yan susunod sa utos ni Gong D. Walang kabahid-bahid kasalanan yan. Maniwala ka sinasabi ko, Sir Rox. Tamo. Si Jane Labayna, talagang rin to, magaling din. Sir Rox, bakit ba siya affected? Clean naman pala siya. Banatan niya yung ICC, pinagbibintangan siya na wala namang resibo. To. Huwag ka mag-alala, Jane. Pupunta si Bongo dyan. Hindi raw siya mag-a-absent sa Senado at gagampanan niya kanyang tungkulin. Sabi niya. Inakang Bongo ka, tignan ko, galing mo.
Ang problema nga, yung aaresto eh. Pero yun nga, sabi nung guest ni Carmina ko sa tito kanina, pag hindi nyo yan inaresto, kahiya-hiya sa buong mundo na. Sabagay, matagal ng kahiya-hiya Pilipinas eh. Mabuti na lang may Alex Ila. Galing ni Alex Ila, no? Yung tennis star natin ng Pilipinas, ang galing, ang bait, oo. Ganda pa. Ginlabay na ulit, oh. Sir Rox, alam mo yung mga alipores ni Gongdi, sabi ko naman before, namamayagpag sila dati dahil kakampi nila Senado, pero ngayon si Lord na ang kumikilos at wala silang magagawa doon. Doon sila magreklamo sa ICC. Sana. John Dimango, my friend, shout out. Ginlabay na ulit, oh. Sir Rox, bakit naman susunod sa mga utos ni Gong si Bongo? Kumo ba yung pamilya niya nabiyayaan ng bilyon-bilyong worth of projects? Susunod na siya kay Gongdi? Hindi matino yan si Bongo, lalo na kung tulog. Inang yung Bongo yan. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Ngayon lang ako naka-greet. Ang lakas ng hangover ko sa daming Valentine na dinaanan ko. Patay tayo dyan. Anyway, bakbak lang, Kasani. Bakbakan mo ng mga putragis na yan. God bless your family. God bless Kalat niya. At marami ka pang Valentine, Kalat niya. Romualdo Reyes, shout out. Dapat po wag ka dada ng dada sa media. Doon ka magdadada sa ICC, lalo lang kaso kasi nungalingan ninyo. Sa media dapat sabihin nyo na lang, makinig na lang kayo sa korte. Basta ako wala sa EJK, yun lang. Sino ba naman ang magnanakaw na nagsabi na magnanakaw ako except si Digong nyo? Oo, pinapatay namin. May balls kasi si Duterte. Ayun, yun lang yun. May balls Reynaldo Gonzales, Huwag kang mag-alala, Bongo. Sagot ko, pizza mo sa dahig. May libre pang maruya. Tatagan mo lang, nagmamalasakit. Nagmamalasakit lang. O, malala ang sakit. Oo. Kakapal na mga mukha nito. Reynaldo Gonzales ulit ito. Itong si Aguirre, kala mo hindi natatakot at hindi guilty. Baka pag kinaladkad ka na ni John Vic or Nartates, baka pati piluka mo sa saan pupulutin. Ginusto mo yan, maging justice. Mag-justice ka ngayon, humimas ng rehas. Sana nga, Reynaldo, magdilang anghel ka. Claudio Lailon, shout out. Hindi siya magtago, pero nakawig siya. Friend, Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, anak. 3J Show po. O Sir Rox, bistado na ang scheme ni Sara tungkol sa West Philippine Sea, Kuno. Ayon sa explain ng mabuti ni Ka Enzo, ang tagal ko nang alam yan, matagal ko na rin sinasabi yan. Hindi talaga malakas si Sara. Hindi naman talaga siya malakas Kumbaga sa English, being unbeat lang ito, popularity ko noon Sara. Tinatakot ang Congress para hindi ituloy ang impeachment. Sir Rox, alam ng tao na hindi mananalo yan si Sara, kaya ang ginagawa nila mind conditioning. At kunwari, malakas siya sa survey at talagang panalo siya sa 2028. Gilalagay yan sa utak ng bawat Pilipino. Kaya nga, 3J Shop ko Hindi yan talaga dapat makatakbo dahil sa katakot-takot nga ang kaso. Ano mangyayari kung makakatakbo yung gaga na yan? Ibig sabihin walang nangyari. Di ba? Sa mga impeachment, sa mga kasong isinampa sa kanya, ni Trillanes, kasi nakatakbo walang nag-imbestiga. Bali wala lahat. Pati yung pagpapatay niya kay Bongbong, wala lahat.
Pag yan nakatakbo, isa lang ang ibig sabihin ito, 3J Shop, ha? Nagago niya yung administrasyon na to. Yun lang yun. Ha? Isang kasinungalingan, ubod ng sama, pero hindi natutulog ang Diyos. At siya ang masusunod sa 2028. Kaya tiwala lang tayo kay God. At matagal na talaga magdasal talaga ng taimtim at tayong taong bayan para hindi manaig ang mga salot. O, hindi dapat yan makatakbo. Yun lang yun, 3J Shop. 3J Shop ulit to. Sir Rox, tingnan mo na lang ang talagang halatang halata ang kasinungalingan ng survey. Mataas ang performance. Survey ni Sara. Abay, kailan ba nag-perform ang babaeng yan? Kailan ba siya nagtrabaho bilang VP? Lagi siyang nakalakwat yan. Libot ng mga kumundo para sa mag-campaign. Asaan ang performance dyan? Aber, talagang niloloko tayo ng SWS na ito. Kasabwat yan kasi sa DDS. Kaya anong naasahan natin? Pero sabi ko nga, Diyos ang magdi-decide na 2028. Hindi yan si Sara, hindi ang China. Sana nga. Yung pa isa. Itong mafia na to. Pati survey, hawak niya. Putang ina, matay. Sa dami nang namamatay. Ang survey ni Digong. Trust rating, lahat na rating, akabutan, 90%. Putang ina, diba? Kakaulo lang. 3J Shop ulit, Xerox, ayan na nga, diba? Si Bongo at si Bato, sinisingil na ng tadhana. Malapit na rin si Sara. Sobra na ang mga kawalang yan ng babaeng yan sa ating bansa. Totoo, ang mga kapatid niya, ang tunay na mga drug user kasi sila mismo ang nagpo-post ng SOCMED pag sila ay under the influence of drugs. Kita mo naman, si Kitty pa ang nagsasabi na wake and bake siya. Ay, proud pa sila. Tapos kay BBM nila pinapahid ang mga adik-adik nila. Totoo yan. Damay-damay na, sabi ng utol ko, ha. Ay, mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas pumuli. Oo. Tia Deli, pag may problema, kwentuhan tayo. No? Ay, nako, mga friend. Yan ang abangan natin. No? Ombudsman, DOJ, PMP, AFP, pupulutin nyo na lang yan. Yung mga may warrant of arrest. Interpol, miyembro naman tayo, wala namang kasalanan si BBM sa kung ano man ang abutin ang mga nangyayaring ito dito sa mga halimaw na to, walang kasalanan ng gobyerno. Diba? Wala nga makapagsampa ng kaso dito sa mga akamputang na, God bless. Dasal na lang po, mga friend.